Mahigit 16,000 barko ng China naglayag patungong South China Sea matapos wakasan ng gobyerno ng China ang ipinatupad ditong fishing ban. Samantalang mangingisdang Pinoy na nasa Palawan pinagbawalang mangisda ng mga Chinese sa ating mismong sariling teritoryo. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sa videong ito mga kapatid, makikita natin ang napakaraming barko na tutungo sa South China Sea para mangisda matapos wakasan ng China ang iniutos nitong fishing ban. Sa isang probinsya pa lang sa Hainan, mahigit 16,000 mga barko nang idineploy. Hindi pa kabilang dyan ang libu-libo ring mga barko mula sa iba pang mga probinsya. Ngayon lang ulit pinayagan ng China ang kanilang fishing fleet na mangisda matapos nitong magdeklara ng fishing ban noong May na nagtapos naman ngayong August 16. Pinatupad ng China noon ang pagbawal sa kahit anong uri ng pangisda sa buong South China Sea kabilang ang West Philippine Sea kung saan mariin naman itong tinututulan ng ating pamahalaan. Ayon sa DFA, hindi kinikilala ng Pilipinas ang sinasabing fishing ban ng China. Isa umano itong illegal sa ating maritime zone at isa sa magiging paksa ng ating diplomatic protest laban sa China. We do not recognize China's fishing ban. This has been the subject of our diplomatic protests, and we will continue to register our formal opposition to it. It is an illegal exercise of a state authority insofar as they cover the Philippine maritime zones. Dahil sa pagtatapos ng fishing ban, malaking problema ngayon hindi lang ng ating Philippine Coast Guard, kundi pati na rin ng ating sariling mangingisda. Pinangangambahan nila ang pagpasok ng fishing fleet ng China sa territorial sea at exclusive economic zone ng Pilipinas. Base sa DFA, dati pa nilang pinapanawagan sa China na aksyonan ang ganitong problema, pero kita naman natin na hanggang ngayon patuloy pa rin itong ginagawa ng mga Chino. Kaya naman ang gagawin daw ngayon ng ating pamahalaan kapag iligal na mangisda ang mga barko ng China, huhulihin nila ang mga ito. May katigasan talaga hindi lang ang ulo nitong mga Chinese fishermen kundi pati na rin ang kanilang mga mukha. Ayon sa mga opisyal ng munisipyo sa Palawan, may fishing ban man o wala, hindi naman daw ito sinusunod ng mga mangingisdang Chino. Sa halip, patuloy pa rin ang mga ito sa panghuhuli ng isda, hindi lang sa kanilang karagatan kundi maging sa loob din mismo ng ating sariling dagat. Sa nakikita natin, parang contradictory, perennial ang mga bangka nila doon, ang mga barko nila na nangingisda. Natatakot na rin ang ating mga mangingisda na mangisda sa sarili nating karagatan dahil may mga area daw na hindi nila malapitan dahil sa nagbabantay na Chinese Coast Guard at fishing militia. Takot ding lapitan ng mga mangingisda na mula mismo sa mainland ng Palawan ang mga lugar na naroon sana ang maraming mahuhuling isda kahit pasok ito sa ating teritoryo dahil nga sa presensya roon ng mga Chinese Coast Guard na pilit silang itinataboy. Yung mga kasama namin dito, takot na magpunta doon. Sa halip na doon makakuha ng maraming isda dahil yun man sa ating teritoryo naman natin, tayo pang binabawalan ng ibang bansa. Ngayon mga kapatid, bagaman ang mga barkong ito ng China ay sinasabing kanilang mga mangingisda, pero base sa Rand Corporation, karamihan umano sa mga mangingisdang ito ay kabilang sa tinatawag na People's Armed Forces Maritime Militia. Konektado o suportado ng gobyerno ng China ang mga maritime militia na ito na mayroong direktang utos na sinusunod mula sa People's Liberation Army na inalalaya naman ng mga Chinese Coast Guard at Chinese Navy. Mayroong mahalagang ginagampanan ang mga maritime militia sa mga pinagtatalunang lugar kagaya ng sa Spratly Islands na kung saan sama-sama silang nagkukumpulan upang dominahin ito. Kapag may ibang barko naman nasisita sa mga maritime militia, doon na papasok ang kanilang Coast Guard at Navy upang itaboy ang mga barko kagaya ng ginagawa nila sa ating PCG. Taktikang gray zone ang ganitong ginagawa ng China. Ibig sabihin nito, pinapasok nila at kinukuha ang kontrol sa mga pinag-aagawang teritoryo nang hindi naglilikha ng digmaan. Maliban sa Pilipinas, mayroon ding claim sa mga isla sa Spratly ang Vietnam. Kaya noong 2009, bumuo rin sila ng mga maritime militia upang tapatan ang maritime militia ng China. Kaso ang problema, 30,000 barko lang ang kanilang nagawa, samantalang nasa 700,000 na mga barko ang ipinakalat ng China. Matinding tensyon na po talaga ang namumuo sa South China Sea dahil sa mga panggigipit ng China sa mga karatig nitong bansa. Hindi na sila nagpapaawat sa kanilang layunin na iligal na kunin ang mga teritoryong kahit hindi naman talaga sa kanila. Gayunpaman, sa layuning magkaroon pa rin ng bukas na paglalayag para sa lahat ng mga sasakyang dagat sa Indo-Pacific, magkakaroon ng joint naval drill ang Amerika, Japan at Australia sa South China Sea sa susunod na mga araw, kung saan ang mga barkong pandigma ng mga bansang ito ay dito sa Pilipinas tatambay.
Ayon sa report kapatid, matapos mabalitaan ng Japan ang ginawang pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa supply boat ng Philippine Coast Guard na tutungo sana sa Ayungin Shoal, nagpasya ang Japan Maritime Self-Defense Force na ipadala ang kanilang pinakamalaking destroyer na Izumo na nakatakdang i-upgrade bilang isang aircraft carrier. Ang pagsasanay o na gagawin ng mga bansang nabanggit ay tumutuon sa pagmonitor sa mga barko ng China na karaniwang nakakalat sa malaking bahagi ng South China Sea. Sa kabila naman ng patuloy na pangharas ng mga Chino sa ating mga barko sa West Philippine Sea, abay sila pa ngayon ang nananawagan ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sinabi yan ni Chinese Foreign Minister Wang Wenbin habang nagaganap naman ang Camp David Summit ng mga leader mula sa South Korea, Japan at Amerika. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!